Kaugnay sa pinakabagong taya ng panahon, makakapanayam natin si Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning sa iyo, Jory. Yes, magandang umaga, Kara. Okay, sir. Umulan po ng magdamag sa ilang bahagi ng bansa, partikular po sa Luzon. Ito po ba ay epekto ng low pressure area o epekto pa rin po ng habagat? Mahina po yung habagat natin ngayon. Ang nagpaulan ay yung LPA. At sa ngayon, yung analysis namin ay medyo nag-weekend na to at maaaring ito ay totally mag-dissipate na. Tinitingnan lang po natin ngayon yung 8 a.m. data natin. At maaaring mamayang alas 11 ay mag-final advisory na po tayo para sa LPA na to. So mukhang malulusaw na itong low pressure area na ito, sir? Opo, nakita po natin yung kanyang paghina at yun nga, medyo yung mga convection siya, yung mga kaulapan niya ay nandito lahat sa West Philippine Sea. So inaasahan natin na medyo gaganda na yung panahon natin, improving weather condition na tayo. So Jory, magandang balita ito para dun sa mga kababayan natin sa Bulacan na nakaranas ng pagbaha dahil dun sa magdamagang pag-ulan, ano? So hindi na natin inaasahan na tataas yung level ng tubig doon sa lugar na yon. Yes, sa ngayon wala na nga po tayong nakikitang mga pagbaha ay mga malalakas na pag-ulan pa na maaaring pagsimula ng pagbaha. At maaaring makaranas pa rin tayo ng mga occasional light to moderate rains pero hindi na po capable to para magpabaha pa lalo na sa mga low-lying areas. At hindi na rin ito enough para pataasin yung level ng ating yung mga dams po. Opo. May binabantayan pa ba tayong ibang low pressure area na papasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, may tinitingnan tayo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero dito po, sa ngayon, dito sa PAR, ay wala po tayong nakikita pa. At yun nga po, yung ating monsoon trough, ay medyo, yan po yung nagiging dahilan ng mga pag-ulan. Dahil kung makikita po natin, may low pressure, kahapon may low pressure tayo sa east, may low pressure din tayo sa west. And so far sa ngayon, medyo talagang nawala na nga itong LPA na to at maring nag-dissipate na. Maraming salamat, Jory Lois ng Pag-asa.